Diba, marami pa rin nahawagan naman ng virus. Sigatan na yun kayo. May bibili na sana, pero bawal na pala pumasok ng kami. Ay kung bukas din, hindi ka makadadala ngayon. Ganun. Hindi naman. Talaga naka-schedule na pumunta kami pamilya lahat. Papasalamat ako dahil yun nga, kompleto kami. Talagang papasalamat din ako sa Panginoon dahil nandito pa rin ako sa biyaya. Sa kabila ng mga struggle, mga pagsubok sa buhay, narito pa rin ako. Tsaka yung papasalamat din ako sa Panginoon dahil araw-araw po ako nasa lansangan, nasa Manila po lagi ako araw-araw. Ang pinakapahinga ko lang po linggo, kahit po nitong mga gawain na to. Hindi po dapat ipagpalibang kahit na, pero labanan pa rin po pagpunta rito. Alam po natin lahat. Pero salamat sa Panginoon, pagpalain po tayong lahat. Yes. Brother Natin si Brother Berilio. Brother Berilio. Puri ng Panginoon sa umagang ito at napakaraming kaluluwa May na katawan. may katawan. Kasi tayo po kasi tao, may espiritu, may kaluluwa na nakatigil sa katawan. Kaya kaluluwa, tinawag tayo ng Diyos na kaluluwang buhay. Papasalamat ako sa Panginoon at nasimula nga kami rito sa bubo nung pagganyan. Kukunti lang ho kami. At doon, tumagalo hanggang ngayon. Narito pa rin kami, patuloy na naglilingkod sa Panginoon. Purihin ang Panginoon sa umagang ito. Amen. Egay. Nagpapasalamat lang po ako sa Panginoon dahil muli, lumipas na naman po isang taon, narito naman po muli tayo at nagpapasalamat dahil narating na naman natin muli ang ating anibersaryo. Kaya nga Diyos, napakadakila. Salamat po Panginoon sa araw na ito na patuloy na hinakbang mo ang aming mga paa. Na bagamat hindi ko po alam na tuloy ang anniversary, pero alam ko po, ang buong ito, pero hindi ko alam na ngayon ang araw na ito. Kaya po, nagpapasalamat po ako sa Panginoon dahil sa pagkakbang na ito, ay naranasan ko po yung biyaya at kahabagan ng Panginoon. Salamat po sa anniversary ito. Salamat Panginoon na narating namin muli ito, ng 11th anniversary. Tatawagin ko po si Sister Abby. Ito po yung anak ni Brother Tony. Po yung mamamatayin ko po siya at lumawit ka na rin. Sige, bumati ka. In behalf ng yung tatay na siyang nag-akay sa inyo na hanggang ngayon kayo nagpapatuloy. Magandang umaga po sa ating lahat. Binabati ko po ang church na kinalakihan ko. Kasama ko po si Pastor Don. Happy 11th anniversary po sa BNB Forum. Ayun po, nagpapasalamat po ako. At sa... Sige, rito ka na, maiinitan ka. Ayun po. Sa alaala po ng aking papa na wala na. Siya po yung nagturo sa amin kung paano. Naalala ko yung papa. Kung paano magtapat sa Panginoon. Maraming pagsubok kaming pinagdaanan. Ang aming pamilya. Pero, andyan pa rin ang Panginoon para gabayan kami. Hindi kami pinabayaan ng Panginoon. Alam ni na pastor kung anong pinagdaanan namin. Kaya, maraming salamat po sa Panginoon. At hanggang ngayon, andito pa rin po kami. Amen.
po darako na sa salita ng Diyos. Handa na po ba kayong makinig? Praise God. Hallelujah. Yung pong mga tinawag ko ngayon ay marami po silang kwento, kaya po sila tinawag ko. Kwento po ng pananampalataya at pagtitiwala sa Diyos. Kaya yung pong pasimula, hindi po pwedeng makalimutan. Praise God. Kaya ang tao po, pag hindi po niya nalaman ang kanyang pinanggalingan, hindi po rin niya matatahak yung kanyang patutunguhan. Dahil tayo po ay galing, kanino po tayo galing? Galing po tayo sa Diyos. Sa Diyos po tayo galing. Lahat po tayo. At dahil tayo ay galing sa Diyos, siya po yung may akda ng ating buhay. Yung pong ating hinaharap, alam po ng Diyos. Yung pong ating nakaraan, alam ng Diyos. Pero ayaw po ng Diyos na tayo mabuhay sa nakaraan. Dahil purong po sa nakaraan, ang dami pong failure. Ang dami pong pagbagsak. Although sinasabi natin tayo ay, hindi naman po tayo pwedeng tawaging mananagumpay o more than conqueror kung hindi po tayo daraan sa mga pagsubok at sa mga tiisin. Normal po yun. Bahagi po yun ng buhay ng isang mananampalataya. Kaya wag po kayong malungkot. Nababasa ko po sa inyong mukha yung kalungkutan. Huwag po kayong malungkot. Kailangan tayo po ay maging maligaya sa Panginoon. Praise God. Amen po ba sa inyo yun? Na kayo maging maligaya sa Panginoon? Hallelujah. Marami pa po sana akong tatawagin, pero baka po mainip si Kayuli. Ito po, natutuwa po ako. Narito po si Kayuli. Nakapitbahay namin, si Kamina, si Tessie, si Tisha. Ayaw ba ng Tessie? Tisha ang gusto mo. Si ate na asawa ni asawa ka pala ni Bachman. Si Ruby, Sister Ruby, tingnan mo, hindi ko alam na ikaw pala yung asawa ni Bachman. Eh si Bachman ay kaibigan ko, lagi kami magkabiruan. Praise God. Talagang hindi po natin kayang ipaliwanag ang kayang gawin ng Diyos. Praise God. Hindi po ito nakasalalay sa ating magagawa. Ang may-ari po ng simbahan, ang Panginoong Hesus. Siya po ang may-ari. Siya po ang nakakaalam. Kaya nga ang pangalan niya ay all-knowing. Pangalan po ng Diyos yun, all-knowing God. Yan po ang Diyos natin. Hindi po siya nasusurpresa. Yung pagdaraanan mo, yung masasalubong mong problema, sa yung paglalakbay dito sa lupa, it is no surprise to Him. It is no surprise to Him. It is up to you. Kung paano ka magre-react sa iyong kinakaharap na problema. Yun ang magdidetermine ng result. Ang dami pong pinagdaanan ng ministry nito. Ang dami po. Akala ko talaga ay, pakiramdam ko ay mawawala na. Dahil naunawaan ko, bawat pagsubok pala, yung pala ay gamit ng Diyos para sa next level of your life. Hindi po pwedeng walang ganun. Hindi po pwedeng walang hardship. Hindi po pwede. Hindi po pwede yung bed of process. Hindi po ganun ang faith. Hindi po bed of process ang faith. Kaya yung pong faith ay hindi po biro. Ang author po noon ay ang Panginoong Hesus. At alam naman natin ang buhay ng ating Panginoong Hesus. Praise God. Hallelujah. Puro po test. Puro po trials. Puro po pagsubok. Puro po adversities. Pero lagi niyang nadadaig. Lagi niyang napagtatagumpayan. At bawat tagumpay niya, praise God, naluluwalhati ang Diyos palagi. Kaya sa problema mo, kailangan ang Diyos ay maluwalhati. Hello? Kailangan maluwalhati ang Diyos sa iyong pinagdaraan ng problema. It is up to you. It is up to you. It's a matter of choice. It is not a matter of survival. It's a matter of revival. Praise God. Nasa sa iyo. Kung gusto mong kung gusto mong maranasan ang next level of your life, face the battle. Harapin mo. Harapin mo ang problema mong kinakaharap at daigin mo at pagtagumpayan mo. Alam po ba niyo kung sino ang nagtatagumpay? Yung pong mahilig umawit sa Panginoon. Yung pong mahilig umawit sa Panginoon. Yung po ang laging nagtatagumpay. Praise God. Kasi alam ba niyo kapag kayo umawit sa Panginoon, yung po lamang yung pagkakataong it's all about Him. Kapag ikaw ay sumasamba sa Diyos, ang pinatutungkulan nito 100% ang Diyos. Hindi ikaw. Hindi yung ganda ng boses mo. Hindi yung galing mong pagkelengkeng ng gitara. Hindi yung paggaling ng hataw sa drum. Hindi po yun. It's about Him. Kaya nga po ang mga nagtatagumpay ay mga mananamba.
Kailangan tayo maging mananamba. Meron po ba kayong problema ang pinagdaraanan? Kayuli, inaantok na po yata kayo. Bago pa eh. Anak kayo. Tingnan po ninyo, palapit ng palapit ako sa camera. Dahil sa init, hinahabol ako ng init. Ganito po kaganda ang lugar na ito. Kaya mahal na mahal ko po ang lugar na ito. Dito po ako ay sumasamba, dito po ako ay umaawit. At ito pinagpapatuloy hanggang ngayon. Dahil aking mga biyanan, mga mananamba at mga mananalangin. Kaya tingnan po ninyo kung gaano kahusay ang Diyos. Tuloy, hindi pwedeng maubusan ang Diyos ng tao. Hindi siya maubusan ng tao. Kaya nga ang akala ni Elijah, ako na naman, ako na lamang. Yun ang akala niya. Ang akala niya siya lamang ang gamit ng Diyos. Hindi niya alam, maraming tao ang Diyos. Napakaraming tao ang Diyos na kanyang kakasangkapanin, na kanyang gagamitin. Hindi siya mauubutan. Hindi siya mauubusan. Hindi siya mauubusan. Ang Diyos natin ay napakasagana. Praise God. Hallelujah. Kaya itong pagkakataong ito na ibinigay ng Diyos sa iyo na ikaw ay tinawag ng Diyos sa panahong ito, huwag mong sayangin. Huwag mong sayangin. Tatawag siya ng iba para ipagpatuloy. Ang laki po ng mundo. Ang lawak po ng gawain ng Panginoon. Alam po niya ang kanyang ginagawa. At ang kanyang mithiin. Isa po ang kanyang mithiin. Maluwalhati ang Diyos. Hindi ikaw ang maluwalhati. Ang Diyos. Kaya ang problema ang pinagdaraanan, may layunin. Ano ang layunin? Maluwalhati ang Diyos. Praise God. Kaya bawat problema, bawat pagsubok, ang Israelita po, bago po lumabas sa Egypt for 430 years, 10 salot po ang kanilang sinalunga. 10 plagues. Isipin po ninyo, para po sila'y makalabas sa pagkaalipin sa Egypt, kailangan nilang maranasan ang 10 salot. Sino po ang nagbasa ng Biblia sa Exodus? Yung pong ilog naging dugo. Nagkaroon po ng salot ng... Ang dami po noon. Hindi ko na matandaan ano. Ang dami po. Salot na ang lahat ng baka ay namatay. Salot ng bukol. Salot ng balang. Ang dami. 10 po yun. At ang pinakahuli ay lahat ng panganay ay nilipol. Pero na-preserve ang kanyang bayan. Kaya yung pong kaluwalhatian ng Diyos daraan sa mga kalagayang you are not in control. Alam po ba niyo ang anointing kung saan nararanasan? Sa gitna ng problema, sa gitna ng pagsubok, doon nararanasan ang kapangyarihan ng Diyos. Pero sa konting pagsubok, ikaw ay nadadaig. Praise God. Hallelujah. Ibig sabihin, ang iyong lakas ay munti. Yan ang sabi sa Proverbs. Ang iyong lakas ay kukunti kapag ikaw ay nakaranas ng hirap ng iyong pinagdaraanan. Huwag kang sisigaw ng hindi ko na kaya. Ang laki ng tiwala ng Diyos sa iyo. Pag may pinagdadaanan kang hindi mo maintindihan, ang ibig sabihin, you can. Ang ibig sabihin, kaya mo. Kaya mong pagtagumpayan. Sapagkat calibrated po yung problema natin pagdaraan. Ano ba yung calibrated? Hindi ka susubukin ng ikaw ay madadaig. Lalampasan mo yan. Sapagkat may tinanggap ka. At ang tinanggap mo ay napakadakila. Sino ang inyong tinanggap? Ang kanyang pangalan ay greater is He who is in me than your trouble. Pero kapag mas malaki ang problema mo, ay talagang malaki. Pero pag natutunan mo, when you learn to magnify God over your life, how are you going to magnify God over your life? You became a worshipful. Ikaw ay naging mananamba. Naalala po ba niyo yung bulag? Ang alam ko, dati ako'y bulag, ngayon ako'y nakakikita na. Ang aking alam, kapag ang makasalanan ay dumalangin sa Diyos, hindi diringgin ng Diyos. Pero kapag ang tao ay naging mananamba, dinirinig ng Diyos ang kanyang mga panalangin. Hello! Kayo po ba'y mananamba? Kailangan maging mananamba ka. Yung pinagdaraanan ng pagsubok, chicken feed yan. Hindi sa iyo kapag natuon ka sa Kanya. At para ka matuon sa Kanya, kailangang sinasamba mo siya. Kailangang niluluwalhati mo siya. Kailangang pangunahin siya sa iyong buhay. Praise God. Alam po ba yung mananamba? Yun po ang hinahanap ng Diyos. God is looking for a true worshiper. Kaya kapag ikaw ay mananamba,
ikaw ang wanted. Wanted ka sa langit. Alam po ba yung wanted? Wanted. Dead or alive. Hindi po yun. Wanted. Worshipper. Yun po ang sabi sa Biblia. Hinahanap ng Diyos ang tunay na mananamba. Do you get me? Hinahanap ng Diyos. Kaya gusto ko ako ang hinahanap ng Diyos. Ibigin po ninyo na kayo ang hinahanap ng Diyos. Ang mga hinahanap ng Diyos kayuli, mananamba. Mga nakalilimutan ng sarili at hinaharap ang Diyos na siyang makagagawa, na siyang makatutulong. Pero kung hanggang ngayon ikaw ay pity party pa, mahihirapan ka. Kung ang sinisisi mo pa rin ang iyong kapwa-tao, kung masama pa rin ang loob mo sa nangyari sa iyong buhay, talagang malaki ang problema mo. Nalulungkot ako sa iyo. Kung hanggang ngayon ay murmuring ka pa rin at grumbling ka pa rin, matutulad ka sa mga Israelites. Reklamo ng reklamo at naririnig ng Diyos. At ang sabi ng Diyos, kung ano ang narinig ko sa aking pakinig, yun ang gagawin ko sa kanila. Kaya sa ilang po ay nagkamatay. Ilan ang nagkamatay sa ilang? Lahat po nung mga lumabas. Alam ba nyo, nakapasok sa promised land, yun lang pong mga inanak. Pero yung pong mga pioneer, tingnan mo nga sa kalapit mo kung pioneer, sa church, nagkawala. Tingnan po ninyo, mga bago po ito, mga tiga Teresa. Hello po, Ka Willie, Nanay Cathy. Kayo po ay pinasasalamatan ko dahil kayo po ay naging gamit ng Diyos sa Teresa. Mga bago po sila. Nawala po yung mga nauna na inilabas sa Egypt sa pagkaalipin. Bakit po? They are full of complaints. They are full of grievances. Wala silang nakikita kundi pulaan yung kanilang leader. Iminamarmor nila si Moses. Yun ang kanilang ginagawa. Kaya ano ang nangyari? Nagkamatay po sila. Alam po ba niyo ang doubt and unbelief? May pinaghuhugutan po yun. At yun po yung nagdala sa kanila sa pagiging rebellious. Kanino sila naging rebellious? Sa Diyos. At tinuklaw po sila ng ahas. At sila po yung nagkamatay sa ilang. Dahil sa nga po ay punong-puno ng pag-aalinlangan. Kayuli kayo po kayo nag-aalinlangan. Huwag po kayo mag-aalinlangan. Kinakailangang buong-buo ang iyong pagtitiwala sa Diyos. Pag may pumiit sa iyo, huwag kang maniwala rin kay Rodel. Huwag na nga po kayong maniwala sa akin. Pero paniwalaan po ninyo ang ipinangangaral na salita ng Diyos. Praise God! Hallelujah! Tingnan po ninyo. Ano ba ang pasimula namin rito? Sa wala. Nagsimula sa wala. As in wala. Pero ang Diyos pala ay, ang kanya palang specialty ay, siya pala ang author ng from nothing to something. Mula sa wala, kanyang pinapagkaroon. Yun po ang Diyos. Ganun po ang Diyos. Mula sa wala. Kaya ang tawag po roon ay pananalig. At ang author po noon, ang Diyos. Walang microphone, walang drum set, walang gitara, wala po ito. Wala po yan. Walang wireless, wala. At yung mga kasama ko pa ay, yung mga tinawag ko po rito ay chick boy. Noong araw, alam na ni Army yun, pinatawad na niya ang kanyang asawa. Nasasampol ko po kasi lagi, siya po ang mga pioneer. Ang kanya pong panganay ay, ilan brother, tanggap na naman ni Army, tanggap na niya. 5 ang kanyang panganay. 5 ba? Nasobrahan yata ako. Sorry. 5 o tumatango si Sister Army. Yung po mga kasama ko. O kumbaga po ay, anong tawag ba rito? Marami po kami mga kapintasan. At hindi po naghahanap ang Diyos ng perfect. Hindi siya naghahanap ng walang kapintasan. Hindi po niya hinahanap ang ganoon. Ang hinahanap po niya ay mga sira para kanyang buuin. Ang kanya pong hinahanap ay yung marurumi upang kanyang linisin, upang kanyang ayusin. At kami po yan, tayo po yan. At yun po ang nakararanas ng supernatural. Si Brother Rene po ay naputulan ng paa. Nakulong pa. Nakulong. Sa hindi ko maintindihan kaso. Hindi ko alam kasi siya ang kinasuhan.
Sige. May kasama po tayo rito ex-convict. Pero hindi po. Siya po ay, yung pong kanyang paratang sa kanya ay hindi totoo. Inaayos ng Diyos ang kanyang buhay. Nakapagpatuloy. By simply believing that God is able. By simply believing that God is good all the time. Pinaniwalaan lang niya, kaya ng Diyos. Si Brother Tony, namimiss natin si Brother Tony. Lalo na si Kuya Tuntoy. Si Kuya Tuntoy, pag nagdalay ng ulam, ang daladala ng Brother Bitoy ay alamang. Pagkatapos yung alamang na yan, isasawsawlaan niyo ang kanyang kamay at irarakot sa kanin at ulam na. Pero siya po ang nagpagawa ng ating church. Hello? Siya po yung bumili ng lote. Pero pag kumain, yung kamay idadaw-daw lamang sa alamang at irarakot sa kanin at sumusubo ng kutakot-takot na kanin. Yun po siya, matipid. Pero pagdating kay Lord, praise God, nabubuksan yung kanyang wallet. Hello? Bukas ang wallet pagdating kay Lord. Kaya kilala niya ang kanyang mga lingkod. Kilala niya ang kanyang mga tinawag. Kilala ka niya. Alam niya ang gagawin niya sa iyo. Mayroon kang project, mayroon kang assignment, walang makagagawa kundi ikaw. Iyan ang tuklasin mo kung bakit ka namin nakasama. Dahil isa po ang layunin, kalwalhatian ng Diyos. Hindi po kalwalhatian ng biyaya ng Diyos Christian Fellowship. Hindi po kalwalhatian ni Rodel Pantaleon. No way! Kalwalhatian po ng Diyos. Yun po ang hangarin natin. Huwag po nating hangaring mataas ang BND. Ang hangarin po natin, maluwalhati, mataas. Alam po ba niyo kapag nataas ang kanyang pangalan? Praise God! Lahat ng tao, palalapitin ko sa aking banal na harapan. Ang sabi ni Jesus. Yun po ang sabi ni Jesus. Kaya ang buhay natin, kailangang magbibigay, parangal, kalwalhatian sa Diyos. Kakahiya po. Kapag tayo po'y 30 taon ng born again, pero nakasisira tayo sa gawain. Nakakahiya po yun. Kapag po tayo kasiraan puri, nakakahiya po kay Lord. Kailangan tayo ay makapagbibigay kalwalhatian sa Diyos. Kailangan maluluwalhati ang Diyos sa ating mga buhay. Kaya ang dami pong pag-aayos na ginawa ang Diyos. Ang dami pong pagtuturo. Kaya mapapansin mo ba, hindi laging tagumpay. Ang raming downfall. Ang daming pagbagsak. Bakit? Hindi natin maintindihan ang Diyos. God is building godly character in your life. Yun po ang dahilan. Yun po ang dahilan. God is building godly character. Ang dami nilang downfall. Ang dami nilang pagbagsak ng mga Israelites dahil sila ay mapurol. Alam, mapurol yung kanilang puso, matitigas. Matitigas ang kanilang puso. Hindi nila maintindihan yung buhay sa pananalig. They do not know how to live by faith. At yun ang itinuro sa kanila. Na sa isang araw kayo pakakainin ko. Araw-araw pakakainin ko kayo. Manggagaling sa langit ang mana. Angel's food. Pero reklamo pa rin. Nagsubi pa rin. Baka mawala ng pagkain kinabukasan. Samantalang ang sabi ng Diyos, pakakainin ko kayo araw-araw. At yung lamang kaya ninyong kanin sa isang araw ang inyong kukunin. Pero nagsubi dahil natatakot baka bukas wala nang kainin. Inuod yung itinabi. Samantalang ang sabi ng Diyos, fresh manna from heaven every day. Pero hindi nila maintindihan. Hindi nila kayang paniwalaan na sila'y kayang naniniwala po ba kayo na ang Diyos ang nagpapakain sa inyo? Amen. Kailangan tayo umabot sa ganun. Dahil kung ang ating pagkaunawa, kaya ka kumakain dahil sa sipag mo, dahil sa galing mo, dahil sa husay mo. Nagkakamali ka. Nagkakamali ka. Ang trabaho mo, galing sa Diyos. Ang opportunity na nasa buhay mo, galing sa Diyos. Siya ang nagpahintulot. Yung lahat ng blessing, yung lahat ng pagpapala, ang Diyos ang pinagmulan. Siya ang nagpahintulot niyan. Kaya ang gusto ng Diyos, tingnan po ninyo, bawat pagkakataon na tayo kumakain, aywan ko sa inyo. Nakakalimutan ba ninyong mag-pray? Hindi, ano po? I-atras mo nga ito. Magkalapit na kami ni camera. Praise God. Hallelujah.
O tingnan po ninyo, panay na ang dating ng mana. Praise God. This is 11th year anniversary. Si Brother Ray, wala na. Halos ang kanyang pananampalataya ay dumadalo na po yan sa simbahan ng Katoliko. Pero tingnan po ninyo, ni-revive ng Panginoon. Alam niya kung sino ang kanya. Alam niya kung sino ang kanya. Hindi pwedeng magkamali ang Diyos sa iyo. Hindi siya pwedeng magkamali. He knows you by your name. He knows the number of your hair. Alam niya ang bilang ng iyong buhok. Praise God. Hallelujah. Oh, Jesus. Kaya ang dami nating natutunan sa loob ng 11 taon. Ako sa sarili ko, akala ko ay tapos na yung aking sinimulan ng Diyos sa akin. Ang dami po naming pinagdaanang suliraning parang pawala na. Pawala na. Dahil sa pangyayari, dahil tayo po mga tao, iba't iba po ang ating pananaw sa buhay. Sa ministry, ang ministry po ay hindi po ganun kadali. Hindi po yung basta nangyari. Hindi po yung basta ako'y tumayo lamang at ganun na. Hindi po. Meron po yung pinagdaanan na pagsasanay. Ano po ba yung dadaanan pagsasanay? Meron po tinatawag na wilderness experience. Wilderness experience. At alam naman nyo sa ilang, ang nariyan po ay ahas. Ang nariyan po ay manunuklaw. Ang nariyan po ay tests, trials, and problems and troubles. Hindi naman pwedeng hindi ka dadaan. At ganyan po ang pinagdaanan ng mga Israelita. Dinaanan nila yan. At yung pong hindi nakapasa, nagkamatay po sila. Na-abort yung pangitain ng Diyos sa kanila. Pero yung kanilang mga inanak, yun nga po yung Joshua generation. Meron po laging itinitira ang Diyos. Meron laging itinitira ang Diyos na tao para magpatuloy ng kanyang pangarap sa lupa. Every generation, bawat pagkakataon, bawat henerasyon, meron siyang remnant. Alam po ba yung remnant? Yung pong may itinitira siya. May naipipreserve siya na tao. At sa ating panahon, we were called for such a time like this. Sabihin mo nga, we were called for such a time like this. Malulwalhati ang Diyos sa buhay mo. Kaya napili ka sa panahong ito. Kung ikaw ay negosyante, ang pangarap ng Diyos sa iyo ay maluwalhati ang Diyos sa negosyo mo. Ano man ang iyong kalagayan sa buhay, iisa po ang iniisip niya. For His glory, for His honor, thine is the kingdom. Sa Kanya po lagi ang karangalan, sa Kanya po lagi ang kaluwalhatian. Kaya kapag kinukuha po ng tao ang glory, delikado po yun. You are in trouble. You are in trouble. Kapag kinuha mo ang gloria, alam po ba niyo yung gloria? Hindi po si Gloria Diaz. Kalwalhatian. Karangalan. Sinasarili po niya yun. Huwag kang makikisama. Delikado kapag nakisama ka sa gloria at kalwalhatian ng Diyos. Ang Diyos ang magtataas sa iyo. Ang Diyos magtataas sa iyo. Kasi ang promotion, sa Kanya nang gagaling. Promotion comes from the Lord. Ang pagkataas nang gagaling sa itaas. Praise God. Pero atupagin mo na ang Diyos ay maluwalhati. Roon sa kalagayan mo, doon sa sitwasyon mo, yun ang kailangang iyong panuntunan. Ano ang iyong panuntunan? But seek ye first. But seek ye first. Kailangan put God first. Kailangan una ang Diyos. Kailangan pangunahin ng Diyos. Kasi yun po ang gusto niya sa atin. Kasi po, mayroon pong danger kapag ang Diyos ay hindi natin inuna. Mayroon pong panganib. Ano ang panganib? Kalimutan siya. Kalimutan siya. Kaya nga ang sabi nung psalmist, huwag mo akong payamanin. Baka kita'y makalimutan. Huwag mo naman akong paghirapin. Baka ikaw ay aking itakwil. Kaya makikita po ninyo,
mayroon pong karibal ang Diyos. Ano po ba ang karibal ng Diyos? Kayamanan. Dahil Diyos rin po yun dito sa lupa. Kaya nga lamang, hindi totoo ang Diyos. Kasama siya sa Diyos-Diyusan. Huwag magkakaroon ng ibang Diyos. Praise God. Kaya po, but seek ye first. Huwag magkakaroon ng Diyos liban sa akin. Lalo na po sa panahong ito. Panahong mapanganib. Ang atin pong panahon ay mapanganib at napakadelikado. Kailangan pong patibayin natin ang ating buhay na relasyon sa Diyos. Kung nais nating makatiyak at makasigurado na hindi tayo makakasama ron sa tinatawag na Great Tribulation, tiyakin po natin. Ikaw ang titiyak. Develop your love relationship with God. Patibayin mo, palakasin mo, pasiglahin mo ang iyong pakikipag-ibigan sa Panginoon. Iniibig po ba ninyo ang Diyos? Pagising pa lamang, alam na kung sino yung umiibig sa Diyos. May awit na yan. Pagising sa umaga, naaalala ka, nasasabik ang puso ko. Pagkakataon ko ng kumanta. Na makapiling ka, umaawit, sumasamba, sumasayaw sa'yo. Yun po ang mga umiibig kay Kristo. Sumasamba, sumasayaw, nag-aalay. Ano ang iniaalay nila sa lumang tipan? Hayop na sinunog. Sa bagong tipan, ang inihahandog natin, ang ating mga sarili. Ang ating mga katawan, inihahandog natin sa Diyos, banal, kaaya-aya, bilang katampatan nating pagsamba. Pero kapag pinabayaan po natin ito, marurumihan po tayo ng takbo ng mundo. Naniniwala po ba kayo? Magiging marumi rin po tayo. Magiging marumi po tayo. Dahil pag sinabi pong worldly, yun po ay system. System. At ang system po ng mundo ay satanic. Why? Because the God of this world is Satan. Ang demonyo po, wala pa po sa impyerno. Narito po sa lupa. Alam po ba niyo yan? Nireject siya sa presensya ng Diyos dahil siya'y nagmataas. Gusto niyang pantayan ng Diyos at siya'y ibinagsak. Sa impyerno po ba? Sa lupa. Kaya ang unang casualty, si Adan at si Eva. Ang sumunod na casualty, yung kanyang anak. Si Adan, anong pangalan ng anak na kambal? Si Cain at si Abel. Yun ang casualty, pinatay. Sino ang pumatay? Si Cain. Pinatay yung kanyang kakambal. Narito po ang demonyo. Tingnan mo nga yung kalapit. Pakaramdaman mo yung kalapit. Ang sabi ni Pastor Dexter sa simbahan, ang demonyo nagsisimba din. Dahil sa kanilang church, may nanakawan ng cellphone at pera. Pero dumadalo. Kaya ang sabi, ang demonyo nagsisimba rin. Sabihin mo, wala naman siya rito. Alam po ba niyo ang demonyo? Sumasamba, pero nanginginig. Nanginginig ang demonyo, pero siya'y naniniwala sa Diyos. The demons believe but trembleth. Nanginginig. Praise God. Narito po ang kaaway. Narito po siya. At minsan sa loob ng bahay niyo, pakiramdaman ninyo. Ang asawa ninyo, pakiramdaman ninyo. Dahil yung asawa ni Job, akala mo, ay siyempre si Job, banal po si Job. Every 7th of the day, nagwo-worship. Dahil napakayaman po ni Job. Pero yung asawa niya, siyempre nadala niya yun sa pananampalataya. Pero sa dulo, pagdating ng problema at pagsubok, nung ligligan na, ang sabi ng asawa ni Job, mamatay ka na at itakwil mo ang Diyos. Asawa po yun. Nagwo-worship po yun. Naglilingkod po yun sa Diyos. Pero dumating po ang araw. Mayroon po kaaway. Hello? Si Peter nga, isang iglap lang po yun. Laging nakadikit kay Lord Jesus. Hindi mangyayari ito. Isang iglap lang. Itinatawag niya ng 3 beses ang kanyang Panginoon. Mayroon pong monyo-monyo. Mayroon pong demonyo. Mayroon pong kaaway. Wala pa po sa impyerno. Narito po sa lupa. At ang kanyang target, alam mo na kung sino.
Dahil kaaway tayo ng Satanas. Pero anong sabi? Labanan ninyo silang matatag ng iyong pananampalataya. Ano raw po ang ating panlaban? Pananampalataya. Ano po ba ang palatandaan na ikaw ay anointed? Trouble. Gusto po ba niyong malaman ang anointed? Yung pong nasa apoy. Hindi mo magagamit ang kapangyarihan ng banal na Espiritu ron sa ikaw ay maginhawa. Doon sa saganang sagana. No way! Saan mo nagagamit ang pananampalataya? Roon sa panahong ikaw ay nasa apoy. Ikaw ay dinadalisay. Dinadalisay ka. Kaya kayo po ba ay nasa apoy? Yun po ang sign na ikaw ay may anointing. Yun po ang sign na nasa iyo ang Espiritu ng Diyos. Praise God. Galit po ang demonyo sa anointing. Takot po siya roon. Takbo po ang demonyo sa kapangyarihan ng banal na Espiritu at sa pangalan ni Jesus. Praise God. Hallelujah. Daig po. Kaya tingnan mo hanggang ngayon tayo nagpapatuloy. Ang dami nating failure. Walang sino mang makapagsasabi sa atin na tayo ay mahusay, magaling, walang kakulangan. Ang daming pagkabagsak sapagkat ang pagkatuto sa maraming pagkadupilas. Ang pagkaunawa at pagkatuto sa mga karanasang ikaw ay zero. Ilalagay ka sa zero. Praise God. Pero ang Diyos paganda, laging mayroong new beginning. Laging may new beginning. At ang gusto ng Diyos, forget the past. Forget the past. But remember the lesson of the past. Kasi wala kang alam. Wala akong alam. At tayo, yun ang paraan ng Diyos ng pagtuturo. Marami po tayong kapintasan. Marami po tayong kahinaan. Kaya huwag kang mahihiya kung ikaw ay bumabagsak, nagkakamali, nabibigo. Ang Diyos po, ang mga Israelites po, ang dami nilang pagbagsak, ang dami nilang failure. Ang dami, hindi mabilang. Ang dami. Dinadaig sila ng kanilang mga kaaway. Tinutuklaw sila ng ahas. Nagtatanim sila, tinik ang kanilang inaani. Sinasalot ng balang, sinasalot ng tipaklong. Sila'y dinidigma, sila'y inaaway ng nakapalibot na bansa dahil sa katigasan ng kanilang mga ulo. Matitigas ang ulo. Hindi sila maniwala na ang Diyos ay napakabuti. Naniniwala po ba kayo ang Diyos ay napakabuti? Mabuti po. Pero humanda ka. Sapagkat pag sinabi mong ang Diyos ay mabuti, lagi pa tayo all the time. Tunay ba na ang Diyos ay mabuti all the time? It's up to you. Nakapagdidiwang ka pa ba sa gitna ng problema? Dahil ang sabi, count it all joy when you suffer diverse trials and temptations. Hello? Yung pong mga walang test and trials, yung po ang mahihina. Yung po ang mahihina. Yung walang pagsubok. Yung pong maraming pagsubok, yung po ang malalakas. Dahil ang lakas ng Panginoon. Anong sabi? My grace, my power is made perfect. To what? To your weaknesses. Ang gusto po ng Diyos tayo ma-expose. Ano ba yung ma-expose? Mahayag ang laman ng ating puso. Mahayag yung kabulukan ng ating puso. Gusto po ng Diyos na tayo i-expose. Ang layunin upang palitan ng kanyang kalakasan. Praise God! Kaya kung hindi rin po lamang kaluwalhatian ng Diyos ang laman ng ating puso, forget about it. Kailangan pong laging kaluwalhatian, laging karangalan, laging bida ang Panginoon sa ating buhay. If you believe, say amen. Amen. Praise God. Ang ganda po ng Diyos. Ang daming pangako na inyong masasandalan. In fact, makahihiga ka sa pangako ng Diyos. Ano ba yung makahihiga? Binubulay mo. All things work together for good to them that love the Lord and called according to His purpose. Kapag ikaw ay tinawag ng Diyos, kapag ikaw ay umibig sa Diyos, ano man ang magyari. Pumutok man ang bulkan, malipad man itong kubo sa Taiwan. Ang ibig sabihin, ano man ang mangyaring pangyayari, sitwasyon,
Praise God. Tandaan natin, all things. Mas supreme po ang salita ng Diyos. Ano po ba yung mas supreme? Mas final and authority. Hindi pwedeng palitan ng iyong suggestion. Hindi pwedeng palitan ng iyong pakiramdam. Kailangan ikaw ang magpalit ng isipan. Kailangan ikaw ang magbago ng isipan. Kailangan palitan mo ang isipan ng iyong isipan ni Kristo. Kailangan palitan mo na sa panahon pala ng pagsubok, ako pala ay iniibig pa rin ng Panginoon. Hindi pala niya ako iniiwanan. Sa panahon ako'y mahina, I can say, I am strong. Yan ang Diyos natin. Kaya naroon lahat ang kailangan natin nasa talata sa Biblia. Let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich. Nasa iyo lahat ang kailangan mo. Lahat ng kasangkapan na kailangan po para malampasan mo at mapagtagumpayan mo ang iyong problema, kayuli, nasa iyo. Pero kailangan mag-aral ka. Huwag kang engot. Ano po ba yung engot? Mangmang. Walang alam sa salita ng Diyos. At yun po ang sumira sa bayan ng Israel. At sa ating panahon, huwag po natin tayo sirain ng kamangmangan. Huwag po natin hayaang tayo ay madali ng kaaway dahil sa ating kawalan ng kaalaman. Kailan tayo po'y nag-aaral. Nag-aaral sa gitna ng pandemya. Praise God, ikaw ay matibay at matatag sa buhay na relasyon sa Diyos. Dahil wala pong sigurado at tiyak, isa po ang sigurado, ang Diyos at ang kanyang salita. Sabi mo sa iyong kalapit, mapalad ka, narito ka. Narinig mo itong mensaheng ito. Para sa iyo ito. Para sa iyo ito, kapatid. Kaya ka narito. Dinala ka ng Diyos rito upang marinig mo ang mensaheng ito. Gusto ng Diyos, ikay patibayin. Gusto ng Diyos, ikaw ay maging napakalakas at napakamatagumpay. If you believe, say, Amen! Amen. Praise God! Deuteronomy chapter 1. Bibigay ko po sa inyong talata sa umagang ito. Punta po kayo sa Deuteronomy chapter 1. Verse 6. Meron po ba kayong Bible? Ngayon po ay hindi na uso ang Bible. Dahil tayo nasa cellphone na po ang Bible. Kaya ako nakigaya na rin. Naka-cellphone na rin ako. Para po makasabay sa panahon. Verse 6. Hello! The Lord, our God, spake unto us in Horeb, saying, You have dwelt long enough in this mount. Ang Panginoon nating Diyos ay nagsalita sa atin sa Horeb na nagsabi, kayo'y nakatahan ng malaon sa bundok na ito. Verse 7, Turn you and take your journey and go to the mount of the Amorites and unto all the places high, nigh thereunto in the plain, in the hills, and in the valley, and in the south, and in the seaside, to the land of the Canaanites, and unto Lebanon, unto the great river, the river Euphrates. Pumihit kayo, at kayo maglakbay, at kayo pumaroon sa lupaing maburol ng mga Amoreo, at sa lahat ng mga dakong malapit sa Araba, sa lupaing maburol, at sa mababang lupain, at sa timugan at sa baybayin ng dagat, sa lupain ng mga Kananeo, at sa Libano, hanggang sa malaking ilog na ilog ng Euphrates. Tagalog na lang, ano po? Namimilipit ang dila ako sa English. Narito, aking inilalagay ang lupain sa harap ninyo, inyong pasukin at ariin. Hello? Ang lupain ay sinumpa ng Panginoon sa inyong mga magulang, kay Abraham, kay Isaac, kay Jacob, na ibibigay sa kanila at sa kanilang binhi pagkamatay nila. At ako'y nagsalista sa inyo ng panahong iyan na sinasabi, hindi ako magdadalang mag-isa kayo. Pinarami kayo ng Panginoon, pakinggan po ninyo ito. The Lord your God hath multiplied you, and behold, you are this day as the stars of heaven for multitude. Pinarami kayo ng Panginoon ninyong Diyos, at narito kayo sa araw na ito, ay gaya ng mga bituin sa langit sa karamihan. The Lord God of your fathers make you 1,000 times. Sabihin nga po natin, 1,000 times. The Lord God, your Father, make you 1,000 times, so many more as you are, and bless you as He hath promised you. Kayo naway dagdagan ng Panginoon ng Diyos ng inyong mga magulang ng makalibo pa sa dami ninyo ngayon, at kayo naway pagpalain
na gaya ng ipinangako niya sa iyo. O Diyos, na may akda ng mga talatang ito sa Biblia. Siya po ang Diyos ng Biblia. Siya po ang author ng salitang ito na ating binabasa, na ating tinatayuan, na ating tinitindigan. At ang Diyos na ito, kaya po siya tinawag na Diyos ay He cannot lie. God cannot lie. In fact, He cannot afford to lie. Wala po sa sistema ng Diyos ang magsinungaling. In fact, pag sinabi pong God, hindi po in pangalan, yun po ay nature. Siya lamang ang may nature na kung ano ang kanyang sinabi, yun ang tatayo. Yun ang mangyayari. Hindi pwedeng hindi mangyari ang kanyang sinabi. Yun ang sabi sa Numbers. God is not a man that He should lie. Nor a son of man. No, ang anak ng tao na magsisisi. Ang sinabi niya, kanyang gagawin. Ang kanyang ipinangako, kanyang tutuparin. Yun po ang Diyos. At dito'y nagsalita ulit ang Diyos dahil sila'y tumambay na sa Oreb. Pagkalabas sa Promised Land, pagkalabas sa Egypt, ang dami nilang pinagdaanan. At dito po ay naroon sila sa borderline. Naroon sila sa borderline. Pero sila ay nagpapatubay-tubay. Sila ay nagre-relax. Ano ba ang tawag sa Facebook sa relax? Chillax. Sila ay nagchichillax. Sila ay kumukuya-kuya-kuy. Okay na ito. Masaya na ako. Born again na ako. Masaya na ako. Nagsasalita na ako ng iba't ibang wika. Okay na ako. Miyembro ko ng BND. Okay na. Meron kaming Sunday worship. Meron kaming midweek service. Meron kaming prayer meeting. Meron kaming prayer and fasting. Meron kaming mga programang ganito sa church. Okay na ito. Para pong ganun ang ibig sabihin. Masyado na kayong nabibinbin sa ipinangako ng Diyos sa iyo. Hey! May ipinangako ang Diyos sa inyo. Mas malaki, mas dakila, mga bagong bagay. Hindi mo pa nararanasan. Yun po ang ibig sabihin. Matagal ka na bang Kristiyano? At para bang ang buhay mo ay tsubibo? Alam po ba yung tsubibo? Taas, baba. Taas, baba. Taas, baba. Ganun po ang buhay ng natin. Isasama ko na ang sarili ko. Isasama ko na. Pero ang direction po nila ay for greater things. Mayroon pang malalaking bagay. Mayroon pang malalaking tagumpay. Mayroon pa. Sapagkat may naihanda ang Diyos. Alam po ba yung promised land? Inihanda po yun. Nakahanda po yun. Yung pong ating blessing, nakahanda. Nakapangalan sa iyo. Ang iyong blessing, nakahanda para sa iyo. Sino ang naghanda? Ang Diyos. Pero ang sabi, huwag kayong magpaka-relax. Mayroon pang malalaking bagay. Huwag kayong magpahingalay. Mayroon pang dakilang bagay akong gagawin sa inyo. Kayo maghanda, at kayo tumayo, at kayo magpatuloy. Hindi pa tapos. Hindi pa tapos ang kwento. Hindi pa tapos ang kasaysayan. The best is yet to come. Mayroon pang dakilang bagay na mangyayari sa biyaya ng Diyos Christian Fellowship. Do you believe? Amen. Kung tayo po'y makukontento ron sa ating tagumpay, tayo po'y magiging complacent. Ano po ba yung complacent? Magiging antukin ka na. Magiging antukin ka na. Mawawala na yung alab, mawawala na yung sigla, mawawala na yung eagerness, mawawala na yung excitement. Kayo po ba excited ngayon? Parang hindi ko maramdaman, parang kayo nangangaluma. Pero yung pagpunta mo rito, I know, something is happening. Meron pong nangyayari. Yung pagpunta mo rito, may nangyayari! Ang Diyos ay may ginagawa. Kahit aandap-andap na yan. Alam po ba yung aandap-andap? Kahit kukuti-kutitap na yan. Muli yung pag-aalabin. Muli yung pagniningasin. Praise God! Ano ang kanyang paraan? Problema. Pagsubok.
Pero kapag ikaw ay hindi na maging maalab sa panahon ng pagsubok, that's your downfall. Hinang-ihing pagbagsak, hinang-ihing pagkatalo. Pero hanggat hindi ka bumibigay, hanggat hindi ka sumusuko, hanggat hindi ka umaayaw, kantahin mo nga yung Brother Bitoy, ang umaayaw, hindi nagbabagi. Pero yung laging sumasali at lumalahok sa mga labanan, yun ang nananalo. Ay, ano ba naman yung reputasyon mong iiwasan? Ano ba naman yung reputasyon mong iniingatan? Si Jesus, yung kanyang reputasyon, wala ayun. Yung sinasabi ng tao sa kanila, wala yun, walang anuman sa akin yan si Satanas. Bali wala yan, wala yan puwang sa puso ko. Alam ko ang ginagawa ko, mayroon akong ipinarito, mayroon akong assignment. Dakilang bagay, ang lahat ng kaluluwa, maliligtas. Si Kayule, maliligtas. Si Katisya, maliligtas. Tiniis ang hagupit, tiniis ang latay, tiniis ang pagkapako, tiniis lahat. Hindi niya inalintana ang kahihiyan. Kayo po ba'y nahihiya sa inyong kapalpakan? Huwag kang mahiya. Si Jesus, hindi niya itinahiya. Nagpatuloy siya. Hinubuan po yun. Nakita po ang hinubaran po yun si Jesus. Tiniis po niya yun. Dahil nakalista sa pangalan ni Brother Willie. Nanay. Nakalimutan ko. Tingnan po niyo, ako'y bata pa. Tingnan niyo, ako po'y limot na. Hindi po nakakalimutan ng Diyos yung mabubuti niyong ginagawa. Yung pong mabubuting bagay na ginagawa ninyo sa Panginoon, God is not unrighteous. Hindi siya liko. Yung lahat ng ginagawa mo, may bearing. May bearing. Ano ba yung may bearing? Alam ni Joshua yun, no bearing. Pag may basketball, no bearing. Wala nang kwenta, wala nang bilang. Pero yung lahat ng mabubuting bagay na ginawa mo sa Panginoon by faith, nakalista, nakasulat. Mayroon pong Book of Remembrance sa Acts, sa Malakay. Mayroon pong aklat ng ala-ala. At naririnig ang pag-uusap nila. At ano ang kanilang pinag-uusapan? Ang Diyos ay napakabuti. Gumawa siya ng dakilang bagay mula sa kubo, napunta sa highway, nagkaroon ng sariling gusali, nagkaroon ng praise and worship team, nagkaroon ng kompletong kasangkapan, nagkaroon ng drum set, nagkaroon ng wireless microphone. Napakaliit. Pero tuwan-tuwan na tayo, galak na tayo. Bakit? Mula sa wala, kanyang pinapagkaroon. Hallelujah! Praise God! Nalulwalhati ng Diyos. Because He is the author of nothing into extravagance. Alam ba niyo yung extravagance? Yun ang Diyos. He is a God of extravagance. Ang liliit ng ating iniisip. Ang liliit ang ating iniisip. Ang iniisip ng Diyos, bangkalalaki. Kaya kapag dumadaan ka sa test, ang kasunod niya ay promotion. Nakaaway mo ba? May nakaaway ka ba? Madami tayong nakakaaway. Kahit sa loob ng church, may nakakasamaan tayo ng loob. Nagkakatisod-tisod tayo. Nagkakapintas-pintas tayo. Nakikilala natin ang mga ugali natin, mga mahina at mga bulok na ugali. Pero ang kasunod doon, hindi po pagkasira. Hindi po pagkatalo. Ito yung next level of your life. Mas malaki, mas dakila, 1,000 more anointing. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah! Praise God! Oh, napakabuti ng Panginoon. Kilala po ba niyo si Samson? Noong una, ang ginamit lamang niya ay panga ng asno. 1,000 ang kanyang pinatay. Pero nung siya'y binulag, nung siya'y iginapos, ang kanyang pinatay ay 3,000. Nung siya'y bulagi ng kaaway, dinukot ang kanyang mata, at siya ay ginawang alipin at katatawa. Ginawa siyang laruan. Pero siya ay lingkod ng Panginoon. Lingkod po siya ng Panginoon. Excuse me po. Tayo po ba'y katulad ni Samson? Nakaranas ng paglalagapak. Kayo po ba'y nakaranas ng matinding failure? Si Samson po, ang tindi ng kanyang failure. Pinakamalakas
walang makatatalo. Champions, judge, hukom ng bayan ng Israel. Walang makatalo sa sobrang lakas. At pinapatay niya ang kaaway. Yung pong 1,000 Pilisteo sa magitan lamang ng panganang asno. Pero ang pinakang the best niya, yung pong kanyang panghuling panahon nung siya binulag, nung po siya ay maging alipin ng kaaway, dahil siya po ay nakipaglaro sa tukso, siya po ay nabulag at siya po ay gumigiling. Alam po ba niyong ginagawa ng kasalanan? Bumubulag. Alam po ba niyong ginagawa ng kasalanan? Tumatali. Tatalian ka. Tatanikalaan ka. Kokontrolling ka. Yun po ang nangyari kay Samson. Pero sa uling pagkakataon, tumubo ang kanyang buhok at siya humingi ng pagkakataon. Mayroon pong pangalawang pagkakataon. Mayroon pong pangalawang pagkakataon. Mayroon pong second chance. Mayroon pong third chance. Mayroon pong fourth chance. Sa dami ng iyong pagbagsak, sa dami ng iyong failure, sa kadahilan ng ikaw at ako ay mahina. Wala tayong alam. Ang Diyos ang nakakaalam. Sa iyong mga kabiguan, kasama mo ang Diyos, hindi ka iniwanan. Sa iyong mga kabiguan, kasama mo ang Diyos, hindi ka iniiwanan. Sapagkat ang Diyos na iyong pinaglilingkuran ay baligtarin mo rin ang tapat pa rin. Yung kanyang ipinangako, hindi niya sisirain. Kaya nga naglalagay siya ng rainbow, pagpapaalala, my covenant will I not break, nor alter the things gone out of my lips. May salita ka ba ng Diyos? Brother Ray, may salita ka ba ng Diyos? May pangako ka ba ng Diyos? Ano ang sabi ng Diyos? My covenant will I not break, nor alter the things that is gone out of my lips. Yung pinanghahawakan mong pangako ng Diyos, bigla po yang magre-resurrect. Magre-resurrect. Akala mo'y nakalimutan na ng Diyos. Magre-resurrect. Alam niya kung paano ka palalakasin. Alam niya kung paano ka pasisiglahin. Alam ng Diyos kung paano ko pasisiglahin. Alam ng Diyos paano. Gustong-gusto ko po, ako'y nagbabahagi ng salita ng Diyos. Yun po ang nagbibigay sa akin ng alam! Inihit sa panalangin at sa pagsamba. Ang aking laman ng panalangin, gamitin mo ako sa pagpalaganap ng mabuting balita ng kaligtasan. Gamitin mo ako para sa pagliligtas ng maraming kaluluwa sa pangwakas na panahon. Pero ang sabi ko, Panginoon, gawin mo akong mananamba. Panginoon, gawin mo akong sabiksay. Gawin mo akong mapanalanginin. At yun po ang evangelism. Ang evangelism po ay yan po'y ipinanganak sa magitan ng pagsamba at pananalangin. For 10 days, they pray unceasingly in the upper room. And then, the Holy Spirit come down! At nang bumaba ang Espiritu ng Diyos, sila lahat ay nangapuspos ng banal na Espiritu. At sa kanyang pangangaral, yung nagkanulo ng 3 beses, sa 3 minutong pangangaral, 3,000 kaluluwa ang naligtas. Palakpakan natin. Ang Panginoon, hallelujah! Big time ang ating Diyos. If you are thinking big time, He is big time. Big time ang Diyos. Pero bakit unti-unti yung ating nararanasan, hindi natin mararanasan yung malalaki? You are on a process. I am on the process. Alam po ba niyo kung bakit? Baka magyabang ka. Baka kunin mo yung kaluwalhatian. Baka sabihin mong, dahil sa akin, patay tayo dyan. Ay pero kung laging, dahil sa Diyos, dahil sa Panginoon, doon tayo pagtitiwalaan. Pero kung sa maliit na pagpapala, kinukuha mo ng glory, hello, delikado po tayo. Pero sa maliit at sa malaki, you are believing and trusting God that is responsible for His goodness into your life. May ingatan po. May ingatan po ang pangarap ng Diyos sa atin. Mababantayan po ng Diyos. Dahil tayo po'y walang alam, tinetrain po tayo sa malalaki. Kaya ba tayong pagtiwalaan ng Diyos sa malalaking bagay? Tingnan po ninyo, bihirang-bihira po yung bumubuhay ng patay. Meron bumubuhay ng patay ng mga preacher. Pero bihirang-bihira po. Dahil dangerous po yun. Mapanganib po yun. Baka tayo sambahin. Baka tayo ang kumuha ng gloria. O kaya ay maglagay tayo ng malaking donation box sa lahat ng bahay natin at pagkapirahan pa natin. Ganun po yun. Yung pong ating karakter, mas mahalaga. Ang anointing kanya po yun. Kaya ang pagtitiwala po ng Diyos sa atin ay
unti. Dahil tayo po'y matagal, matuto. Dahil ang pagkatuto po ay, anong sabi sa Biblia? There a little, here a little. Unti-unti po ang pagkatuto at pagkaunawa sa salita ng Diyos. Kaya ang buhay po natin ay disiplina. Kailangan pong madisiplina tayo ng salita ng Diyos. Praise God. Roon sa panahong akala mo hindi mo siya kasama, nagkakamali ka. Nakabantay siya sa iyo. Nakatingin siya sa iyo. Ano ang iyong gagawin? Ano yung gagawin sa iyong kinasasadlakang kalagayan? Ano ang sabi? Arise, shine, for thy light has come. The glory, yung pong glory, ang katapat po noon ay adversity. Ang kaluwalhatian po ng Diyos ay roon sa kalagayang wala kang kontrol. Ang Diyos ang may kontrol. Para ang ating tiwala ay maging 100%. Hello! Kaya ang pag-aaral po sa Biblia, hindi po tayo magpupuno ng kaalaman sa isipan. Rito po tayo magpupuno. Magpunuin po natin ang ating buhay. Ang ating buhay po muna. Bago po natin si Jesus po, bago po pinagpira-piraso, siya po ay naigroom po siya. Naihanda po siya. Naihanda muna siya. Ipinalagay muna niya ang kanyang sarili na mistulang alipin. Nagpakababa, nagpakaamo, at naging napakababa. At yun po ang sikreto ng tagumpay. Hindi niya may tataas ang mga nagmamagaling, nagmamataas. Hindi po pwede ang self-made. Kailangan tayo ay God-confident. Kailangan ang Diyos ang pinanggagalingan. Siya ang nagpapahintulot ng ating pagbagsak. Siya rin ang nagtatayo sa atin. Alam po ba niyong matuwid? 7 beses babagsak, pero laging itinatayo. Sino nagtatayo sa matuwid? Ang Panginoon. Praise God. Itinatayo ng Panginoon. Ang mahirap po sa iyong pagbagsak pag hindi ka na nakatayo. Yun po ang mahirap. Yung Biblia, the righteous falleth 7 times. Pero, ibinabangon ng Panginoon. Praise God. Hindi ka ikukundina sapagkat alam niya ang iyong limitasyon. At sa iyong limitasyon, God will take over. Siya na ngayon ang mamamahala. Praise God. Hallelujah. Magtatapos po ako sa isang talata sa Biblia. Nailagay ko po rito sa Isaias 54, verse 2 and 3. And Isaiah 43, 18 to 19. Pakibasa mo nga, brother. Ano pangalan nito? Si ano? Servin, pakibasa mo nga. Isaiah. Ilakas mo, ilakas mo. Maski walang mic, para lumitaw yung pagka magiging matipuno mo. Yung pagka-macho mo, ilabas mo. Kailangang isigaw mo. Isaiah 54, verse 2 and 3. And Isaiah 43, 18 to 19. Sige, Brother Servin, basahin mo. Yung palaki ng dako ng iyong tulda at maladlad ang mga tabing ng iyong mga tahanan. Huwag kang magurong, habaan mo ang iyong mga tubig at patibayin mo ang iyong mga tulo. Sapagkat ikaw ay lalago sa kanan at sa kaliwa at ang iyong lahi ay mag-aari ng mga bansa at patatahanan ang mga ibang bayan. Hallelujah. Isa pa. Isaiah 43, 18 to 19. Huwag ninyong alalahanin ang mga dating bagay o ulayin man ang mga bagay na una. Narito ako gagawa ng bagong bagay. Ngayon yao'y lalabas. Hindi ba ninyo malalaman niyaon? Gagawa rin ako ng daan sa lupang masupal at mga ilog sa ilang. Praise God. Salamat, brother. Ang ganda, ano po? Ang Diyos po ay laging mayroong new beginning. Lagi pong mayroong bagong bagay. Yung pong nakaraan, forget the past.
Forget the past. But remember the lesson of the past. Meron po leksyon. Kailan tayo matuto? Bang hirap po nang tayo balik ng balik at wala tayong natututunan. Meron pong leksyon. Yung failure po natin, meron pong lesson, 101. You must learn the lesson. Kailangang matuto ako sa aking maraming failure. Ang pagkatuto po ay sa maraming pagkakamali. Hindi po tayo matututo kung sa palagay natin palagi tayong tama. Marami po tayong failure. Aminin po natin. Aminin po natin yung ating mga failure. Kalimutan natin. Yun ang ating gagawin. Forget the past. God has something new. Sabihin mo nga sa umagang ito, sa 11th year anniversary nito, God has something new. God has a new beginning. May bagong panimula. Magtatapos po ang ating 11th year anniversary sa araw na ito. Nagto-throwback po lamang tayo upang alalahanin, alin ay naalala natin? Yung mabubuting bagay. Yung pong mga patotoo, huwag natin kalilimutan. Nakapagpapalakas po yan. Reminiscence. Tandaan natin yon, yung mga patotoo na ginawa ng Diyos sa atin. Pero yung pong ating mga kasiraan, yung pong ating mga failure, kalimutan na po natin. Patawarin mo na ang sarili mo. Patawarin mo na ang kung sino mang nagkamali sa iyo. Kung sa palagay mo sila'y mali at ikaw ay tama, basta't magpatawad ka dahil ikaw ay Christian. Ikaw ay ilaw, ikaw ay asin. Ang hirap po, kapag tayo ang asin, tayo yung makipot. Tayo makipot ang utak. Dapat tayo po ang malawak ang utak. Tayo po yung laging nagpapatawad. Kayo po ba'y laging nagpapatawad? Kailan tayo laging nagpapatawad? Yung pong nagbigay sa iyo ng sama ng loob sa umagang ito, sabihin mo nga, pinatatawad ko na siya. Sige nga, banggitin mo ang pangalan ng kaaway mo. I forgive you. Totoo ba yan? Pinatatawad ko na siya. Pag hindi ka nagpatawad, hindi ka makamumubon. Hindi ka makamumubon. Malulungkot ang Diyos sa iyo pag di ka natuto magpatawad. Baka hindi ka rin patawarin ng Diyos. Amen? Baka hindi ka rin patawarin. Kaya kailangan tayo matutong magpatawad. And number 2, huwag kang maging mapait. Alam po ba ninyo ang mapait? Bitter. Magkaiba po ang spelling ng bitter and better. Anong pipiliin nyo? Bitter? Parang Bisaya, ano? Bitter! Ay di piliin na natin yung Pilipino. Better and better and better! Because God has something better. Mayroong, alam po ba niyo ang kaaway ng good? Alam po ba niyo ang kaaway ng good? Good, better. Ano ang kaaway ng better? Best. God has something better. God has the best is yet to come. 1,000 times anointing. 1,000 times blessing. Hello! Mula sa kubo, inilagay sa highway, nagkaroon ng building, ang biyaya ng Diyos, Christian Fellowship. At magkakaroon pa tayo ng van. Maghahanda lang tayo ng 70,000. Mayroon na tayong van. Himala ng Diyos. Sinong magbibigay ng 70,000? Pwede bang sabihin mong, ako! Walang magsasabi ninyo, di ako. Sasabihin nyo, wala! Sino ang magsasabi sa inyo, magbibigay ako? Walang magsasabi sa inyo niyan. Pero mamaya, baka may kumalbit sa akin, Pastor, sagot ko ang kalahati para sa kaluwalhatian. Praise God. Hallelujah! Para po sa kaluwalhatian ng Diyos yung sasakyan. Limitado po tayo pag wala tayong sasakyan. Para po sa kaluwalhatian ng Diyos yung sasakyan na gagamitin. Para po sa Kanya iyon. Pero yung pong mga negative na tao, sa sasakyan pa. Ay, paano yung maintenance? Yung gasolina, yung langis. Paano ko masiraan? Sayang! Alam po ba niyo, mas malaking gastos, mas malaking pagpapala? Ang kaluwalhatian po ng Diyos ay magastos. Ay, anong gusto mo? Lakar. Maglalakar ka ba rito hanggang Green Hills? Pwede po rito.
malapit. Gusto po ba niyo rito na lamang tayo sa kubo? O gusto niyo bumalik sa ating dating sinasaliban na si pastor? Seryoso na kayo. Praise God. God does something better. The best is yet to come. Hallelujah. Noong una, ang pinapangahan niya ay leon. Noong una, ang kanyang tinitilador ay patay ang tigre, patay ang alamid. Yun lang ang kanyang tinitilador. Pero mayroon palang mas malaking higante na pupugutan siya ng ulo. Mayroon palang mas dakilang bagay na kayang gawin ng Diyos. Ang higante palang si Goliath, ang papatay lamang ay ang nagmaster sa tilador na araw-araw ginagamit niya sa ball. Ang higante na si Goliath at pinugutan ng ulo. God has something better. God has something bigger. Mayroong mas malaki. Mayroong mas dakilang bagay kayang gawin ng Diyos. No matter what, walang bitawan. No matter what, walang sukuan. Sapagkat ang Diyos may naihandang mas dakila at mas mamalaking bagay! Hello! Praise God! Oh, napakabuti ng Panginoon. Oh, napakadakila ng Diyos. Hallelujah! Praise God! Tatawag pa po ako ng dalawang mag-asawa para po bumati. Siguro tatawagin ko si Brother Jay. Ito mag-asawa ni Neng. Tapos yung pong aking mag-asawang biyanan, yung biyanan ko po. So sila'y magbigay ng pagbati at pagpapasalamat. Special po ang araw na ito. Kaya gawin po natin, kompletuhin po natin ang saya ng pagdiriwang. Tatawag ko si Neng at si Jay. Jay, pare ganito. Brother Jay, nagtatago na naman. Sige, bumati ako kayo. Pati po yung mga biyanan ko na talagang punong-puno ng pagpapasalamat. At yun po ako. Simula nang ako po ay makakilala sa Panginoon. Napakarami pong pagbabago sa buhay namin ang ginawa ng Diyos. Hindi na po mabilang. Sa kasabihan nga po ay hindi na mabilang raw po sa mga daliri ko. Paat kamay po ang kabutihan pong niranas namin sa Panginoon. Kung paano sa kabila ng mga kapusang aming niranas, ay talaga pong kitang-kita at ranas na ranas po namin kung paano po ang Panginoon sa kumikilos sa buhay namin ngayon. Inalis po nila kami sa dating kami. At ngayon nga po, nakikita at nararanasan namin kung paano nararamdaman namin ang Panginoon sa buhay namin. Siya nagtutustos sa kabila ng mga kakukusan at kahirapan na minsan po talaga po kung iisipin mo nga po magtatanong ka po sa Diyos, pero hindi ko po ginawa yun dahil dito ko po namulatan kung paano po yung mga pagsubok po pala ay ibinibigay sa iyo ng Diyos para po sa alalahanin mo at maalala mo, tatawagan. Hindi po pala sa tao dapat lumapit. Dahil sa tao po mapapahiya ka lamang. Pero sa Diyos po, kitang-kita at damang-dama namin na sa presensya po ng Diyos, kami ay masayang-masaya. At sa presensya po ng Diyos, naroon po ang katotohanan. Kapag saan ka mo lumapit, talaga po hindi kaniya nagkukulangin. Kagaya po ngayon, dumaraan po kami sa nalagayang ang kuya po namin ay napalaking kawalan sa amin.
pagtanggap po niya sa amin. Kung paano sa mga huling sandali po ng buhay ng kuya ko, pinakita po ng Diyos ang kanyang pangako sa amin na isang sumampalataya kung sambayan po ay maliligtas. At yun nga po, sa mga huling sandali ng araw ng buhay ng aking kapatid, hinayaan po ng kanyang mga anak at ng kanyang asawa na papasukin at imbitahan po ang Diyos sa kanyang bahay. At doon nga po, nakarinig po ang aking mga hipag, ang aking mga pamangkin ng salita po ng Diyos. At doon nga po ay alam namin na sa pagtanggap po ng aking kapatid na ito, na tinanggap po niya sa kanyang puso ang Panginoong Hesus na kanyang tagapagligtas at kanyang Panginoon, ay alam po namin na ang aking kapatid na ito ay haharap sa Panginoong Hesus. Hallelujah! Kaya salamat po dahil rito po ay nasumpungan ko po ang ano po ay inalis ng Panginoon sa lumang pagkatao. At rito rin po ay napakaraming pagbabagong ginawa sa buhay namin, katulad nga po ng aking mga anak na hindi lingid po sa inyo, na talaga pong galit na galit ang kaaway sa kanila, lalong-lalo na po sa puso ko, anak. At hindi ko po makakalimutan ang kabutihang iyong ginawa ng Diyos sa kanila. Hallelujah! Ang anak ko pong bunso ay isinilang po siya na blue baby. At doon nga po ay kitang-kita namin ang pagkilos ng Panginoon sa kanyang buhay. Kung paano nga po binigyan siya ng panibagong buhay ng Panginoon. At alam po namin sa dako roon ay gagamitin po ang aming anak na ito. Dahil hanggang ngayon po ay talagang ayos ang tigilan ng kaaway. Minsan na nga po pinatunayan sa harapan ng marami kung paano nga pong siya ay nasagsa at kinalarkar po ng ilang metro po ng tricycle sa harapan po ng church. Pero ang lahat po ay nabigla. Wala pong nangyari sa anak ko. Hinugot po siya sa ilalim. Pero maski ang doktor po ay nagtataka, wala pong nangyari sa kanya. Isang malaking ahas po ang sa kanya ay humarap at handa siyang tuklawin. Pero siya, ang ahas na nakbo. Tapos binabagsakan po ng napakabigat na pinto na hindi kayang dali ng 3 tao. Dahil purong naro po yung bumagsak. Ang lahat pinapasigaw. Pero nakangatin po ang pinto, parang walang nangyari. Kitang-kita po kung paano siyang inalalayan. Sino po ang malalay? Hindi po ako. Ang Panginoon po. Ang kanyang mga anghel po na talaga pong inalalayan po yung ano. Tapos binagsakan po ng gato. Sino po ang mga pagsasabi ng isang gatong napapakabigat? Eh, ang pong isang gato na talaga pong hindi kayang buhatin ng isang tao. Ang bumagsak po sa anak ko pero buhay. Kung paano inalalayan siya ng Panginoon ay talaga pong kitang-kita namin. Yan po siya at buhay na buhay. Napakaraming beses na pinatutunan ng Panginoon sa amin kung gaano sa kapangyarihan at kung gaano sa katapat. Kaya araw-araw inaalala ko ang kabutihan iyong ginawa ng Panginoon sa aming mga anak. Ang aking pangalawa, kung paano ang kapal ng kanyang salamin pag hinubar ay duling. Pero tingnan po ninyo ngayon, wala na siyang salamin, inalis na po ng Panginoon ang salamin sa kanya. Nakakita na po siya ng normal. Napakarami. Kung isa-isahin ko po, ay talaga pong wala kayong sasabihin kundi purihin ang Panginoon. Kaya araw-araw, lagi mo nagpapasalamat, lagi mo nang pupuri. Dahil roon ko po lang kayang
ipakita sa Panginoon na talagang sa Kanya po ako umaasa. Sa Kanya po lamang ako nananalig at sumasampalataya. Dahil kung sa ganang aking po wala po akong kakayahan para ibigay ko po sa mga anak ko. Ano ba yung tatagumpay na yun? Tunay nga po ng Panginoon ay napakasarap kasama. Aalisin ka sa mga alalahanin. Laging ipararamdam sa iyo kung gaano ka niya kamahal. Basta magtiwala lang tayo. Purihin po ang Panginoon. Sa Kanya po magpupuri po kayo sa lahat. Okay, happy 11th year anniversary po sa BND. Ano po ba yung BND? Biyaya ng Diyos. Ano po yung biyaya? Grace po yun, di po ba? Sino po yung grace? Yung po yung Panginoong Jesus na nagpapakilala sa ating lahat. 5 years pa lang po kami sa BND, pero yung biyaya ng Diyos na alam natin, yung pong 5 taon na iyon, parang 50 years na po ang katumbas. Kasi sa loob ng 5 taon, gaya po na naishare ng asawa kung papaanong mula sa umpisa. Sabi po ni Pastor kanina, ang Diyos ay magaling sa wala, pero dadaling ka sa mayroon. Dinala po kami ng Panginoon sa kawalan, inalis niya yung pagtitiwala. Kasi tayong tao, madali tayo magtiwala, pero madalas ay sa kapwa natin at sa sarili natin. Pero yun po yung inalis ng Diyos sa buhay namin na magtiwala sa tao, magtiwala sa kamag-anak mo. Rumating sa punto na talagang iiyak ka sa Panginoon, Panginoon, bakit po ganito? Rating meron, pero aalisin mo kami sa kawalan. Yun po pala talaga, kasi sa kawalan, roon mo makikita ang Diyos. Roon mo hahanapin ang Diyos, roon kikilos at gagawa ng himala ang Diyos. Napakarami pong himala talaga na talagang aalalahanin mo kung paano ang Diyos sa ating mga buhay ay akala natin, wala lang. Masabing sumamba, masabing dumalo sa gawain, pero hindi po yun. Tayo po, nilalang ng Diyos talagang para sambahin siya. Kaya ang Diyos, hindi titigil gumawa ng mga himala sa ating mga buhay. Totoo po yung pinatotoo ng asawa ko kung paanong, hindi lamang sa aming mag-asawa, pero sa aming mga anak, pero ito pong huli, talagang isang sumampalataya buong sambahayan maliligtas. Yun po yung talagang isinisigaw ng puso namin sa Panginoon, inilulog namin sa Panginoon na, Panginoon, kailan po maliligtas sa mga kamag-anak namin? Pero hindi sa oras natin. Huwag tayo magtanong sa Panginoon, huwag natin pangunahan ng Diyos dahil ang Diyos may sariling plano. Iba ang plano niya, iba ang kaisipan niya sa atin. At sa tamang oras, kikilos ang Diyos. Sa kaparaanan na sasabihin natin sa laman, bakit po sa ganito, sa gantong paraan? Pero may plano at layunin ng Diyos. Kaya po yun yung masasabi ko sa ating lahat na lalo na po yung mga nanlalamig sa Panginoon, hindi po ito yung oras na tayo ay dapat manlamig sa Panginoon. Ito po yung oras na dapat tayo magpakaalam sa Panginoon. Sa amin pong mag-anak, 5 taon pa lang po kami sa Panginoon, pero pinagpapasalamat ko po yun. Bawat minuto, bawat segundo ng aming mga buhay, pinagpapasalamat ko po yun sa Panginoon dahil tunay nga po na napakabuti ng Diyos. Kaya po yung biyaya ng Diyos talagang masasabi kong kasama natin ang Panginoong Jesus mula sa umpisa hanggang sa ngayon at sa mga susunod pa mga araw. Kaya purihin po ang Diyos, lahat po ng yung grace ng Diyos, yung biyaya ng Diyos nagmamanifest po, hindi lamang sa mismong church, kundi pati po sa mga miyembro. Sabi nga po, ang pagpapala ay aagos simula sa puno hanggang sa baba. At iyon po'y nararanasan namin. Kaya po napakabuti po ng Diyos. Kung tayo po'y nakakilala para po sa mga bago, kung tayo po'y nakakilala sa Panginoon, ipagpasalamat po natin yun. At kung tayo rumating sa pagsubok, sabi ni Pastor, yung pagsubok na yun, yung stepping stone natin para tumaas yung faith natin. Kaya po, wag po kayong magugulat kung sa pagtanggap ninyo sa Panginoon may pagpapala, pero may
pagsubok. Asahan po ninyo na sa kabila ng pagsubok na yon, sa panaro ng pagtatagumpay, roon po lalong makikilala ang Diyos. Kaya kakapit lamang tayo, mga kapatid. Maniwala po kayo sa Diyos. Dahil narito po ako, nagpapatotoo po kung paano kabutihan ng Diyos na hindi kamay ng tao ang kailangan natin. Kamay ng lulusutan. Naroon ang Diyos. Ang Diyos ang gagawa ng raan. Patay na corner na. Ang Diyos ang gagawa ng raan. Sabi nga niya, lumakad man tayo sa apoy, hindi tayo masusunog. Lumakad man tayo sa ilog, hindi tayo malulunod. Totoo po ang Diyos. Kaya magtiwala lamang po tayo, lalo po rin sa mga bagong kapatid. Pagtiwalaan po natin ang Diyos, yun ang hinihingi ng Diyos. Kaya purihin po ang Diyos. Muli po, happy anniversary po sa ating church. Hallelujah! Marami po salamat sa Panginoon, mga kapatid. At tayo ho ay nagkakatipon-tipon sa lugar na ito. Ito po ang lugar na hardin ng panalanginan. Dito po nagsimula, wala pa po kami mag-asawa. At dito po yung kasaysayan ng biyaya ng Diyos ay patuloy na inaalala tuwing magkakaroon po ng anniversary. At ngayon po, 11th year anniversary. Kaya nga binabati ko po ang Panginoon. Siya po ang binabati ko, ang Diyos Ama, ang Diyos Anak, at ang Diyos Espiritu Santo. Iisang Diyos na ating pinaglilingkuran. Na siyang pundasyon ng ministeryong ito. At salamat sa mga kapatid, mga kapitbahay, sila po mga tunay na Kristiyano na nakipag-isa sa araw na ito, sa lugar na ito. Sa mga kapitbahay, maraming salamat. Tunay nga na nakita ko, tunay kayong mga Kristiyano. At alam ko, ang bawat isa hindi dadaan sa mga matitinding pagsubok. Dahil nga, sabi nga, yan ang kailangan ng bawat mga Kristiyano. Kapag dumaan ka sa matinding pagsubok, tunay kang Kristiyano. Amen. Kaya nga, salamat sa Diyos sa mga pagsubok na yan. Tayo ay pinatigas, pinatatag, pinatapang, pinalakas. Ang kahapyaw kong patutuo ko, ako po ay nabuhay sa himala. 36 years old pa lang ako, nang multi-stroke ako. Natanggalan ako ng mattress. Patuloy na naka-high blood, umaabot ng 200, 120 over 120. Minsan tinatakbo ako kay Dr. Mariano, katatapos lang ng operasyon sa akin. Naghahabilin na ako sa asawa ko. Hinahabilin ko na ang mga anak ko, wag mo silang pababayaan kahit anong mangyari. Kasi po, tayong mga magulang, tayo po yung prayer intercessor. Amen, ang ating mga anak. Tayo po yung mga prayer warrior na walang tigil sa pananalangin. Ang sabi sa Biblia, prayer without ceasing. Na patuloy tayong manalangin at patuloy natin ipamagitan ang lahat ng mga banal. Higit sa mga panahon ngayon na meron tayong kaaway na hindi natin nakikita. Subalit kapag ang salita ng Diyos ay panghawakan natin, ang sabi niya sa Psalm 91, walang anumang kasamaan o anumang salot na makapapasok sa buhay ng bawat isa sa atin. Kaya nga ang salita, ito ang ating patuloy na armas at ang pundasyon natin, walang iba kundi ang Panginoong Hesus lamang. Amen. Kaya nga salamat sa 11th year anniversary na ngayon ay ginaganap natin isang simpleng pagganap, subalit narito ang presensya ng Diyos sa ating kalagitnaan. Purihin ang Panginoon. Ito po, gagawin po natin ang communion. Hello. You are the peace that guards my heart, my help in times of need. Yes, Lord. You are the hope that leads me on and brings me to my knees.
natin ang tinapay. Praise God. Hallelujah. Ito ang simbolo ng aking katawan. Hawak mo ngayon, kapatid, ang tinapay na ito, simbolo ng katawan ng ating Panginoong Hesus na nabayubay sa krus ng Kalbaryo. Sa umagang ito, kung ikaw ay may sakit, tandaan mo ang natapos na gawa ng ating Panginoong Hesus. Ang mga latay na kanyang tinapo, kagalingan. Kaya sa umagang ito, angkinin mo na ikay pinagaling na. Kanin po natin ang tinapay na ito, simbolo ng kanyang katawan. The cup of wine, symbolizing the blood of Jesus that shed on Calvary, that sealed the New Testament. Sinelyuhan ang bagong tipan, hindi dugo ng hayop, kundi dugo mismo ng ating Panginoong Hesus. Praise God. Ito po ang dumaig kay Satanas. Ito po ang tumubo sa atin. Ito po ang naghugas sa ating mga kasalanan. Ito po ang naging nagpabanal sa atin. Inumin po natin ang saro, simbolo ng kanyang dugo. In Jesus' name. Diyos, ikaw ay Karapat-dapat pag-alayan ng pagsamba, pagmamahal, Gagawin natin ang susunod na gawain. dakila, alay sa'yo, aming Ama. Diyos, ikaw ay karapat-dapat, pag-alayan ng pagsamba, tanging hangarin ang ikaw ay sambahin. Diyos, ikaw ay karapat-dapat, pag-alayan ng pagsamba, pagmamahal at pagdakila, alay sa'yo, aming Ama. Diyos, ikaw ay karapat-dapat, pag-alayan ng pagsamba, tanging hangarin ang ikaw ay sambahin. Tanging hangarin ang ikaw ay sambahin. Praise God. Samahan niyo po ako upang panalangin po natin guys. Mga kaloob. O Diyos amang dakila sa lahat, Panginoong Hesus. Maraming salamat, Panginoon, sa banal na presensya na patuloy na kumitira sa bawat isa. Sa pagkakaloob, Panginoon, at pagbubukas ng espiritual na kaisipan, espiritual na puso, Panginoon. Sa mensaheng ipinagkaloob mo, Panginoon, sa iyong lingkod. Nawa, Panginoon, magsilbing kalakasan ng bawat isa, Panginoon. At ang mga kaloob na ito, Panginoon, dinadalangin namin sa iyo. Nawa, kayo magsilbi ito, Panginoon, ng kalakasan sa bawat isa. Naabutin pa ang iba, Panginoon. Through media, TV, radio network, online. Alam namin, Panginoon, kahit saan dako ng mundo, may mga
kaluluwang maabot ka. Sapagkat alam namin, Panginoon, ikaw ang Diyos na buhay, nakikilos sa bawat isa. Ikaw ang Diyos, Panginoon, sa tamang panahon. Ikaw ang magbubukas ng aming kaisipan. Kaya patuloy kami, Panginoon, nagtitiwala sa iyo. Patuloy namin binubuhos, Panginoon, ang aming buhay sa iyo. Ang aming tiwala, kaisipan. Alam namin, Panginoon, wala kaming magagawa, Panginoon, wala kaming saysay. Wala kami sa iyong harapan, Panginoon. Hindi kami nananalig at sumasampalataya sa iyo. Pagkat alam namin, Panginoon, ikaw ang buhay at ang katotohanan. Ama naming banal na nasa langit. Patuloy nawa, Panginoon, pagpalain mo ang bawat pamilya na nananampalataya sa iyo. Ang mga kapatiran, Panginoon, na maging wala rito. Idinadalangin namin sila, Panginoon. Pagkalooban mo sila, Panginoon, ng iyong mga biyaya at pagpapala. Panatiliin mo, Panginoon, ang kanilang kaisipan sa kapayapaan, Panginoon. Sa gitna ng pandemyang ito, Panginoon. Patuloy mo kaming pagkalooban ng kalakasan, Panginoon. Spiritually, physically, emotionally, Panginoon. Mentally, Panginoon. Pagkat ikaw ang Diyos na nagbibigay ng lahat ng bagay. Maraming salamat, Panginoong Yesus, sa mga kaloob na ito. Ama naming banal, naingat namin muli sa iyo, pinabalik ang lahat ng papuring pasasalamat. Ang lahat ng anak ng Diyos magsabi ng Amen. Amen. Hallelujah! Oh, glory! Praise God! Nakaunat ang aking kamay sa iyo, kapatid, at tanggapin mo ang basbas ng pagpapalang ito. May the Lord bless thee. May the Lord keep thee. May the Lord shine His face upon thee and be gracious unto thee. In the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. And everybody says, Amen! Amen! Tapos na po ang gawain. Praise God! Tayo po'y magsasalo-salo sa pangalan ni Jesus. Amen. And amen. Amen.